Bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-comment kung taga saan ka. 5 taon nang nasa Canada si Grace bilang isang nurse sa isang malaking hospital doon. Bago maging isang ganap na nurse, ay dumanas muna si Grace ng mga hirap at sakripisyo. Mahirap lang ang kaniyang mga magulang at hindi siya kayang pag-aralin sa college, kaya pumayag siyang maging isang katulong ng mayaman nilang kamag-anak na si Doña Victoria. Habang kumakain isang umaga, ay muli naman niyang naalala ang panahon na nasa bahay pa siya nito. Grace, pagkatapos mo diyan maghugas ng mga plato, ay magdilig ka ng mga halaman sa hardin at linisin mo na din ang swimming pool at walisin mo ang mga dahon sa labas. Ito ang utos ni Doña Victoria isang umaga pagkatapos mag-almusal ng Doña. Hindi man lang siya sinabihan nito na kumain muna bago gawin ang mga utos nito. Nasanay na din si Grace na palaging wala sa oras ang kanyang pagkain mula nang tumira siya sa bahay ng Doña. Opo, Doña Victoria, susundin ko po. Ito ang maikling sagot ni Grace sa kaniyang matandang amo. Ang mga anak ni Doña Victoria ay pawang mga nasa ibang bansa na at may mga magagandang trabaho o negosyo doon. Hoy Grace, malamig na yan almusal mo. Ano na naman ba ang iniisip mo? Maligo ka na at may duty pa tayo sa hospital ngayon. Ito ang gumulat kay Grace at saka pa lamang tumigil ang kaniyang isip sa pag-alala sa mga nakaraan. Pasensya ka na Carla, may naalala lang ako bigla. Tara kain na tayo. Ito ang sagot ni Grace sa kaniyang kaibigan at kasama sa trabaho na si Carla. Si Carla ay isa din nurse at magkasama sila sa isang apartment. Araw iyon ng kanilang sweldo, kaya naman masaya silang pumasok sa trabaho. Pagkatapos ng kanilang duty ay tumawag na si Grace sa kaniyang mga magulang para sabihin na nagpadala na siya ng pera sa mga ito. Inay, naipadala ko na po ang pera. Bumili na kayo ni Itay ng mga kailangan ninyo diyan. At yun palagi kong bilin sa inyo ay unti-unti ninyong ipagawa ang ating bahay dahil sobrang luma na ito at baka pag may bagyo ay tuluyan na iyang masira. Grace, sinusunod naman namin ang mga sinasabi mo. Huwag ka nang mag-alala at kami na ang bahala dito. Ibinaba na ni Aling Carmen ang tawag ng kaniyang anak at tumingin kay Mang Alfonso. Carmen, sa tingin mo ba ay matutuwa si Grace sa mga plano natin? Huwag ka nang mag-alala Alfonso, sa tingin ko naman ay matutuwa siya pag uwi niya dito kapag nalaman niya ang ating sorpresa sa kanya. Pagkatapos niyon ay nagsimula ng magluto ng noodles si Aling Carmen. Ito ang kanilang almusal ng kaniyang asawa at ang kaunting kanin na natira pa kagabi. Pinaghatian nila iyon at pagkatapos kumain ay lumabas na sila at kinuha ang isang lumang kariton. Nagtungo sila sa palengke para bumili ng ilang prutas para ibenta sa kanilang barangay. Kumari, tignan mo ang matandang mag-asawang ito. Di ba nasa Canada na si Grace at malaki ang sweldo doon? Bakit hanggang ngayon ay nagtitinda pa rin sila ng mga prutas? Sabi ni Aling Soledad sa kaniyang kausap na si Aling Marites. Oo nga, nagtataka nga ako diyan sa mag-asawang iyan. Baka kung ako ang may anak sa Canada, ay baka araw-araw akong nasa mall at bumibili at kumakain ng mga gusto ko. Pero tignan mo sila, halos wala man lang bagong mga damit. Saan kaya nila dinadala ang pera ng kanilang anak? Sagot ni Aling Marites, at nang malapit na sila Aling Carmen, sa dalawang ito ay hindi na napigilan ng dalawa ang tanungin siya tungkol sa anak na si Grace. Carmen, di ba matagal nang nasa Canada si Grace? Bakit hanggang ngayon nagtitinda pa rin kayo ng prutas? Baka naman kasi nag-asawa na doon si Grace at pinabayaan na kayong dalawa. Ito ang tanong ni Aling Soledad at sabay pang tumawa ang dalawa. Alam nyo, kung wala naman kayong sasabihin na maganda at kung hindi naman kayo bibili ng prutas, ay pwede bang itikom ninyo ang bibig ninyo dahil wala naman kayong alam? Ito ang matapang na sagot ni Aling Carmen sa dalawa niyang kabarangay.
Hindi naman na nakapagsalita pa ang mga ito at tinignan na lamang siya ng masama habang palayo doon. Pagdating nila ng bahay pagkatapos magtinda ng prutas, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kinuha ni Aling Carmen ang mga balde na nagsisilbing tagasahod ng mga tumutulong tubig sa kanilang mga butas na bubong. Tinakpan naman ni Mang Alfonso ng malaking plastik ang isang karton na naglalaman ng mga resibo ng padala ni Grace sa kanila. Nakalagay din doon ang ilan sa mga perang pinapadala niya at ang 2 passbook ng bangko. Ang karton na iyon ang pinakamahalagang bagay sa kanilang bahay na hindi pwedeng mabasa ng ulan o mawala. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, ay muling nagluto si Aling Carmen ng noodles na kanilang merienda. Mas dumami na nga ang mga butas ng kanilang bubong, kaya kinuha pa ni Mang Alfonso ang ilan sa kanilang mga baso para gawing pangsahod sa mga tumutulo. Ang isang bintana naman ng kanilang bahay ay tinakpan na lamang nila ng plastik para hindi pumasok ang tubig ulan dahil wala silang perang pampagawa dito. Ayaw naman nilang bawasan ang pera ng kanilang anak dahil para iyon sa kaniyang pagbabalik sa bansa. Isang araw ay nakatanggap ng mensahe si Grace sa kaniyang kaibigan kasama ang isang larawan ng kanilang bahay pagkatapos ang isang malakas na bagyo. Makikita sa larawan na halos masira na ang bahay at may parteng halos babagsak na. Nagulat si Grace sa mga nakita at hindi makapaniwala dahil madalas siyang magpadala ng pera para ipagawa ang kanilang lumang bahay. Sinabihan niya ang kanyang kaibigan na si Marie na magpadala naman ng mga video ng kanilang bahay dahil naisip niyang baka mga lumang larawan iyon. Pero biglang tumawag sa messenger si Marie at nag-video call na lang silang dalawa. "Grace, nandito ako ngayon sa tapat ng bahay ninyo. Hindi mo ba alam ang nangyari? Wala bang sinasabi sa iyo sila Aling Carmen sa nangyari sa bahay ninyo? Muntik nang gumuho ito, tignan mo lumang-luma na. Hindi ka ba nagpapadala ng pera sa mga magulang mo para ipaayos malang ang bahay ninyo?" Napaluha si Grace sa hitsura ng kanilang bahay. Hindi na siya nakapagsalita pa at ibinaba na lamang ang tawag ng kaibigan. Doon ay tuluyan nang napaiyak si Grace at tinatanong ang kaniyang sarili kung saan napunta ang kaniyang mga perang pinadala. Pagdating sa kaniyang duty ay halos hindi makapagtrabaho ng maayos si Grace dahil sa kaniyang problema. "Grace, bakit parang wala kang ganang magtrabaho ngayon? May problema ba?" tanong ni Carla sa kanya. "Sila inay, kasi hindi ko alam kung saan nila dinadala ang perang pinapadala ko. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin nila napapagawa ang luma naming bahay. Halos lahat ng sweldo ko ay pinapadala ko sa kanila, pero bakit parang walang nangyayari?" Sagot ni Grace na napapaiyak ng muli. "Alam mo, mas mabuting tanungin mo na lang sila para malaman mo kung ano ang totoo." Sa bahay naman nila Aling Carmen ay pinagtutulungan nilang mag-asawa na ayusin ang mga nasirang parte nito. Kinuha ni Aling Carmen ang naitatabi niyang pera mula sa pagtitinda ng prutas para ipangbili ng kaunting materyales para pansamantalang maayos ang bahay. Tinapalan nila ng plywood ang mga dingding na nasira at nilagyan naman ng trapal ang mga parte ng bubong na may mga butas. Aling Carmen, baka sa susunod na bagyo ay tuluyan ng gumuho ang bahay natin. Sinabi mo ba kay Grace ang nangyari? Hindi ko na sinabi sa kanya dahil ayaw kong mag-alala pa siya sa atin. Kaya naman nating ayusin ito. May naitabi naman akong pera mula sa benta ng mga prutas. Ang problema natin ay wala na tayong puhunan na gagamitin. Nalungkot ang mag-asawa dahil sa benta lamang ng prutas sila umaasa ng kanilang panggastos. Hindi nila binabawasan ang mga padalang pera ni Grace dahil para iyon sa kaniyang pag-uwi ay makakapagpatayo na ito ng kaniyang sariling bahay. Kinuha ni Aling Carmen ang kahon na naglalaman ng pera ni Grace at saka napangiti dito. Sinabi niya sa kaniyang sarili na kahit anong mangyari ay hindi nila iyon gagalawin. Ang ilan naman sa mga kapitbahay nila Aling Carmen ay naaawa
sa naging hitsura ng kanilang bahay. Ang ilan naman ay kinukuhanan ito ng mga picture at saka pinupost sa kanilang mga social media accounts. Nakarating kay Grace ang ilan sa mga larawang iyon at lalong naawa sa kanilang bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon pa rin ang hitsura ng kanilang bahay, gayon na palagi siyang nagpapadala ng pera para pampaayos nito. Na kung alam ko lang na ganito ang gagawin nila, ay sana hindi na ako nagtiyaga na maging alipin ni Doña Victoria noon at hindi nagtrabaho dito sa malayo. Sana nagsama-sama na lang kami sa hirap doon tutal, napupunta lang naman pala sa wala ang pinaghihirapan ko dito. Ito ang sabi ni Grace sa kaniyang sarili habang nakaupo sa isang sofa at humihigop ng mainit na kape. Gustong-gusto na niyang tanungin ang kaniyang magulang pero hindi niya alam kung paano ito gagawin dahil kahit kailan ay hindi pa sila nagkakaroon ng anumang alitan. Sanay sila sa hirap ng buhay kaya naman nagsumikap siyang makatapos ng pag-aaral noon kahit magpaalila pa sa kamag-anak. So ano na ang plano mo, Grace? Uuwi ka ba sa atin o hahayaan mo na lang na manghula ka dyan kung ano ba talaga ang ginawa ng magulang mo sa pera mo? 5 taon na tayo dito, yun bahay namin ay napagawa na namin at nakabili na din ang itay ko na tricycle. Si inay naman ay bumili ng 2 inahing baboy sa probinsya. Ito ang sabi at pagmamalaki ni Carla na naipundar na daw ng kaniyang mga magulang mula sa perang kaniyang pinapadala. Balak kong umuwi at hindi sabihin sa kanilang darating ako. Gusto ko silang mahuli kung ano ba talaga ang nangyayari at saan napunta ang pera ko. Hihingi ako ng 1 buwan na leave. Maayos naman ang trabaho ko dito kaya siguradong papayagan naman ako. Kinabukasan ay nagpunta si Grace sa kanilang HR manager para mag-file ng kaniyang leave. Grace, bakit biglaan naman yata ang pag-uwi mo kung sa bagay matagal ka nang hindi nakakauwi sa inyo? Sige, papayagan ko ang leave mo basta dalhan mo ako ng mga pasalubong galing sa Pilipinas. Ito ang pabirong sabi sa kaniya ng kanilang HR manager na si Daisy na isa ding Pilipino. Agad na inayos ni Grace ang kaniyang mga gamit at kumuha na din ng plane ticket pauwing Pilipinas. Tanging mga damit lang ang kaniyang dala at hindi na bumili pa ng mga pasalubong para sa kaniyang magulang dahil na din sa sama ng loob niya sa mga ito. Pagdating sa airport ay agad siyang pumara ng taxi at nagpahatid sa kanilang bahay. Habang nasa taxi ay hindi pa rin mapigilan ni Grace ang pag-iyak dahil nauwi lang sa wala ang kaniyang paghihirap sa ibang bansa. Ma'am, okay lang po ba kayo? Umiyak po kasi kayo, may problema po ba? Ito ang sabi ng taxi driver nang mapansin ang pag-iyak ni Grace. Medyo bata pa ang driver at sa tingin ni Grace ay nasa 30 anyos pa lang ito. Wala po ito manong driver, naiiyak lang ako dahil matagal akong hindi nakauwi sa amin. Matapos ang mahigit 1 oras na biyahe ay nakarating na sila sa lugar nila Grace. Napansin niyang madami na ang nagbago sa kanilang barangay. Yung dating maliliit na bahay ay napalitan na ng mga malalaki at sementadong bahay. Madami na rin ang mga bagong negosyo na naitayo sa kanila. Walang maramdaman si Grace kundi inggit at galit sa kaniyang magulang. Sana ganito na din ang hitsura ng bahay namin kung ginamit lang nila itay ang pera ko sa tama at hindi ginamit kung saan-saan lang. Malayo pa lang ay natatanaw na niya ang kanilang bahay. Napansin niya na ang bahay na lamang nila sa kanilang barangay ang hindi man lang nagbago at lalo pang dumami ang mga sira. Pagkaabot ng bayad sa driver, bumaba na siya ng taxi at pinagmasdan ang kanilang lumang bahay. Awang-awa siya sa hitsura nito at agad na pumasok sa nakabukas na pinto nito. Nakita naman siya ng ilan nilang mga kapitbahay at nagulat sa kaniyang pagdating. Tignan mo Mare, dumating na si Grace. Mukhang nagulat siya sa hitsura ng kanilang bahay. Naku, lagot talaga ang 2 matandang iyon. Dahil halos hindi man nila pinaayos ang bahay nila. Kawawa naman si Grace.
Ito ang sabi ni Aling Soledad kay Aling Marites at sabay nilang ibinalita sa buong barangay ang biglaang pagdating ni Grace. Grace, anak, ikaw ba yan? Bakit hindi ka man lang nagsabing uuwi ka? Sana nasundo ka namin sa airport. Saad ni Aling Carmen nang makita ang anak na pumasok sa pinto ng bahay. Baka sa mukha ng matanda ang pagkagulat nang makita ang anak. Lumapit din si Mang Alfonso na noon ay nagkukumpuni ng nasirang lamesa sa kusina. Sinadya ko pong hindi sabihin sa inyo ang pag-uwi ko dahil gusto kong makita kung saan ninyo dinadala ang perang pinapadala ko. Di ba sabi ko sa inyo ay unti-unti ninyong ipagawa ang ating bahay, pero bakit mas lalo pa itong nasira? Hindi ba kayo nahihiya dahil ang bahay na lang natin dito ang luma at napag-iwanan na? Anong iisipin ng mga tao sa akin na pinabayaan ko na kayo dito? Ito ang mga sinabi ni Grace sa mga magulang habang umiiyak na. Kinuha naman ni Aling Carmen ang isang kahon at ibinigay kay Grace. Narito ang kahon, Grace, buksan mo. Nandyan lahat ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. Patawad dahil hindi namin sinabi sa iyo ang lahat dahil gusto namin na sorpresahin ka pag uwi mo. Ito ang sabi ni Aling Carmen habang hindi na din niya napigilan ang pag-iyak. Grace, hindi namin binawasan ang lahat ng pinadala mo. Lahat iyon ay inipon namin sa bangko. Plano namin na bumili ng lupa para pagtayuan ng sarili mong bahay. Nagtinda kami ng mga prutas para may sarili kaming pera. Nagtiyaga kami na palaging noodles lang ang pagkain para hindi namin magalaw ang pera mo, anak. Ito naman ang saad ni Mang Alfonso. Si Grace naman ay kinuha ang kahon at nagulat sa mga nakitang laman nito. Nakita niya doon ang mga pera na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyon. May nakita din siyang 2 passbook ng bangko at mga resibo ng mga padala niya. Nakita din niya ang isang titulo ng isang lupa sa kanilang barangay. Naguguluhan naman siya kung bakit nandoon ang mga iyon. Bakit nandito ito? Bakit hindi ninyo ginagastos? At bakit may titulo ng lupa dito? Yan sana ang sorpresa namin sa iyo, anak. Balak namin na magpagawa ka ng sarili mong bahay pag uwi mo, nakabili na kami ng lupa at nakahanda na iyon lahat. Hindi na namin pinagawa ang bahay na ito dahil ayaw namin bawasan ang pera mo. Ayos lang naman sa amin ang lumang bahay. Ang mahalaga sa amin ay ikaw, magkaroon ka ng sarili at maayos na bahay. Dito na naintindihan ni Grace ang lahat at bigla na lamang siyang niyakap ng ina. Naawa din si Grace sa magulang nang malaman nito na noodles lang inuulam ng mga ito para makatipid. Pagkatapos ay nag-usap pa sila at napagpasyahan nilang bisitahin ang lupa na nabili nila Aling Carmen para kay Grace. Pagdating doon ay nakita ni Grace na malawak at malinis ang lupa at may bakod na din ito. Wala daw nakakaalam na sila ang nakabili ng lupang iyon dahil kahit kailan ay hindi sila nakita ng mga tao na pumunta doon. Tanging ang karpentero na si Mang Pedro lang daw nakakaalam ng lahat. Ano, Grace, nagustuhan mo ba ang lupa na nabili namin? Malapit lang ito sa palengke at tapat pa mismo ng kalsada. May plano ka na bang patayuan ito ng bahay ngayon? Napaiyak si Grace sa mga nakita at pumayag na ipatayo na ang kaniyang bahay. Tinawagan na nila Aling Carmen ang isang engineer para mag-design ng bahay at nagpahanap na din sila kay Mang Pedro ng mga gagawa. Kumalat naman sa buong barangay nila ang balita na sila Aling Carmen pala ang nakabili ng malaking lupa na malapit sa palengke. Madami ang humanga at ang iba naman ay nainggit dahil ang akala nila ay inubos lang ng 2 matanda ang pera ng kanilang anak. Naku, Marites, mali tayo ng akala. Ang yaman na pala nila Carmen. Ngayon, magpapagawa na sila ng bahay at ang budget daw ay 2 milyon. Napakalaking bahay iyon. Kapag natapos na, oo nga, nakakainggit sila. Ngayon sila na yata ang pinakamayaman sa barangay natin at magkakaroon ng pinakamalaking bahay. Ito ang usapan nila Soledad at Marites nang malaman ang buong katotohanan.
Hindi nila naisip na tinago lamang pala ni Aling Carmen ang mga perang pinadala ni Grace. Sinisi din ang dalawa ng kanilang mga kabarangay dahil sa pagpapakalat ng mga maling kwento tungkol sa pamilya nila Grace. Mahiya naman kayong dalawa, nagkwento kayo sa amin nang hindi naman pala totoo. Dapat itigil na ninyo ang mga tsismis dahil walang mabuting patutungunan iyan. Ito ang saad ng isang babae laban kina Aling Soledad at Marites nang malaman nilang hindi naman pala totoo ang mga pinakalat nilang kwento. Si Grace naman ay nagpasya na din na ipaayos ang kanilang lumang bahay dahil baka tuluyan pa itong gumuho sa susunod na may malakas na bagyo. Nagpatayo din siya ng maliit na tindahan sa harap ng kanilang bahay para hindi na mahirapan ang kaniyang magulang sa pagtitinda ng prutas sa kanilang lugar. Ano Grace, kamusta ka na diyan? Nalaman mo na ba kung saan dinala ng mga magulang mo ang pera mo? Ito ang bungad na tanong ni Carla nang minsang tawagan niya si Grace sa telepono. Pinaliwanag naman ni Grace ang lahat at pinakita kay Carla ang pinapagawa nilang bahay. Natuwa ito sa mga nalaman para sa kaibigan dahil napanatag na din ang kalooban nito at nalaman ang totoo. Humingi naman ng patawad si Aling Soledad kay Aling Carmen sa mga maling balita na kanilang pinakalat sa barangay at naintindihan naman niya ito. Minabuti na din ni Aling Carmen na maging simple pa rin at manatiling tahimik lang sa kabila ng malaking bahay na pinapagawa ng kaniyang anak. Bago matapos ang kaniyang bakasyon at bumalik sa Canada, ay binisita niya ang bahay na kaniyang pinapagawa. Pinagmasdan niya ito at napangiti na lamang. Nagpapasalamat pa rin siya sa kaniyang mga magulang dahil inalagaan ng mga ito ang kaniyang mga pinaghirapan. Salamat po inay, salamat po itay. Ito ang nasambit niya sa kaniyang sarili at saka kinausap ang mga gumagawa sa bahay. Nagpasalamat siya sa mga ito at nangakong magbibigay ng bonus kapag natapos ito ng maayos at sa takdang oras. Pagkalipas ng ilang araw ay bumalik na si Grace sa Canada at nagpahatid siya sa kaniyang magulang. Labis ang pag-iyak ng mga ito dahil muli silang mangungulila sa kanilang anak. Nangako si Aling Carmen na palaging magpapadala ng mga larawan kay Grace ng bahay at kapag natapos na ito. Pagdating sa Canada ay masaya si Grace na nagkwento kay Carla ng mga nangyari. Panatag na din siya at hindi na nag-aalala ngayon dahil alam niyang nasa mabuting kamay ang lahat ng kaniyang pinaghihirapan. Ang bawat tao at pamilya ay may sariling kwento ng buhay kung paano sila lumalaban sa hirap ng buhay. Huwag natin silang husgahan sa kung ano man ang nakikita natin sa kanila. Ikaw, ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Paki-comment na yan sa ating comment section at pupusuan natin yan. At dito nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay mag-subscribe lang sa ating channel para sa mga susunod pang videos. Maraming salamat.